Ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos ay ma-experience po natin every time na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Alam naman natin, ang tao gustong lumago, gustong magtagumpay, o ano man ang kanyang ninanais sa buhay. Kaya lang, pagka kulang ka ng kaalaman, medyo may hirapan ka talaga. Tama po ba? Kaya number 1 na hiniling na ni Solomon sa ating Panginoon ay yung kaalaman o karunungan. Kasi kapag ka po tayo ay kulang sa kaalaman, ay talagang may hirapan po tayo. Kasi napakalaki nung ipinapagawa ng ating Panginoon, the Great Harvest 2024. Pero tingnan natin, hindi ko alam kung tayo nag-harvest o si Satan ang nag-harvest. Tingnan nyo nga po katabi nyo, paligid nyo. Bakante, di po ba? Hindi natin alam. Baka may ginagawa na si Satan nakakaiba sa ating mga kapatiran. Pero alam ko, sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka papayag. Hindi ka papayag. Diba? Hindi ka papayag. Itong ibibigay sa ating mensahe ng Panginoon, dito natin makikita kung paano po tayo lalago at personal talaga mapagyayaman natin ang ating mga sarili at buhay dahil napakahalaga ng kaalaman. Yung title na pag-uusapan po natin ay Kaalaman ay Kayamanan. Totoo po ba yung title na binigay sa atin ng Panginoon? Kaya nga maraming magulang ang sinasabi sa kanilang mga anak, anak, mag-aral kang mabuti. Yan lang yung aming maipapamana sa inyo. Pagkasalita ipapamana, that is kayamanan. At sabi ng iba, ang kaalaman ay hindi na kayang nakawin ng kahit sino paman. Why? Nasa iyo ng isipan, nasa iyo ng damdamin, nasa iyo ng pagkatao. Hindi katulad ng cellphone, maiwan mo lang, mawawala na. Pero yung na-acquire mong knowledge o kaalaman, ay nasa sayo na habang buhay. Dala-dala mo na ito hanggang pagtanda. Pero nakakalungkot lang, meron ng umiidad, kahit sabi sa Book of Job, hindi ko mo matanda na ay meron ng kaalaman. Yun ang nakakalungkot. At kung titingnan natin, sila ay minsan, may edad na pero isip bata pa rin. At hindi sila nagmamature. Dahil nga po ang kamay na gusto talagang lumago, pagpalain ni Lord, talagang, ito pong araw na to ay tingnan po natin. Ang kaalaman ay napakahalaga una sa ating pinansyal. Totoo ba dapat may kaalaman tayo about ating pinansyal? Ang mga magulang na hindi sanay mag-handle ng kanilang pinansyal, yung cash flow po nito, mahirapan po sila. May mga seminar po niyan at meron din po tayo mapapanood sa Facebook, sa YouTube, kung paano po tayo mag-handle ng ating pinansyal. Sa totoo lang, ang pinakamalaking problema din ng tao ay pinansyal. Kaya minsan sila ay hindi makapagpanambahan, hindi sila makapag-cell group, hindi nila magawa ang mga gawain ng Panginoon. Why? The main reason and one reason is pinansyal na pinag-uusapan. Kaya dapat matuto po tayo mga taga-sukol na talagang paano po tayo mag-handle ng ating mga kaperahan. Sabihin nyo nga po, i-manage mo ang kaperahan mo. Kasi ang pinag-uusapan natin kaalaman ay kayamanan. Yan ang unang problema ng tao, pinansyal. Diyan tayo dadayain, sisirain, pagnanakawan, papatayin at wawasakin ni Satan. Nakuha niyo po ba? Ilan na ang nawala sa inyo at gusto niyo mapabalik sa inyo. Yan man ay kaparaanan na kung ano man ang ginawa ng kaaway, maaaring inutang, hindi ka binayaran. Maaaring ikaw ay pinagnakawan o inumitan o kung ano pa mang bagay, ay dinadaya tayo ng kaaway. Financial pa lang po yun. E paano pa pupunta ka sa physical na buhay mo? Pag ikaw may karamdaman, ay hindi mo nabigyan ng atensyon at kaalaman ang iyong sarili about your physical health. Kaya nga noong ako'y nagkasakit, doon po ako na-alerto. Sa edad ko, na 53 years old, dapat ko palang ingatan yung aking katawan. Kasi ang katawan, sabi nga, health is wealth. Eh kung kulang ka sa kaalaman, kaya
Nakinig ako kay Doc Atoy, nakinig ako kay Doc Willie O. Pero si Doc Willie O, makita natin, may karamdaman din. Kasi ang buhay nga ay nagbubula sa ating Panginoon. Ang lakas, sigla, kalusugan, at buhay ay mula sa Panginoon. Kaalaman sa pinansyal, sa pisikal, ano sunod? Sa emosyonal. Huwag naman bigla. Apakataas na noon, baka hindi natin kayanin. Emosyonal muna. Kaya ba natin i-manage yung ating emosyonal? Yan ang mga tanong mo dyan. O baka pagka may kaunting problema lang, yung emosyon mo ay talagang parang taal volcano na sumasabog, mabigla-bigla. Tama po ba? Yan ang mga main problem eh. Kaya yung kaalaman, napakahalaga po niya. Hindi lang sa financial. Kaya mayroong mga nagtuturo talaga about financial eh. Kaya lang, kung hindi natin sila napapakinggan, andyan si Tapayaman, andyan, at kung sino-sino pa. Alam ko naman, lahat ng tao, ayaw maghirap, gusto yumaman. Tama mo ba? At ang physical niya, ayaw niya din namang magkasakit kasi uubos ka ng pera sa gamutan, sa ospital o kung saan man. Pag bumili ka lang ng gamot, palagay na pangkain muna, mapupunta pa dun sa gamot. Tama mo ba? Kaya itong mga taga-sukol mo ito, yaman talaga. Amen. Kasi pinag-uusapan po natin. Ano sumunod? Mental. Andiyan na, given na ang mga libro sa bahay. Baka inaalikang panda. Alam niyo po yung mga libro doon sa bahay, inayos ko, yung iba nagkandabasa, yung iba ginatngat na ng daga. Pero nakakapanghinayang. Hindi nababasa. Pero ngayon, sabi ko sa isip ko, sayang ito, babasahin ito. Ang mga tao ngayon nakatutok na lang sa social media, sa cellphone, sa TV, o kung saan pa mang bagay. Pero ang tanong, nadadagdagan ba yung kanyang kaalaman? Ilan na? 4 na aspeto ng ating buhay na, yung ating pagyayamanin ng Panginoon. Financial, physical, emosyonal, mental. Ito ang hindi nakikita. Spiritual. Nakakalungkot mang isipin, kaya tayo kakaunti pa at hindi pa tayo lumalago. Baka tayo mismo ay tinatanong ni Lord, anak, are you enough to grow, to multiply? Na talagang kaya mo na ba talaga? Kaya mo na bang i-handle talaga ang sarili mo, ang self-group mo, ang pamilya mo, o lahat ng ipagkakatiwala ko sa iyo, may kaalaman ka na ba talaga para i-handle ito? Tanungin mo nga po katabi niyo, kaya mo na ba talaga? Kaya mo na talaga. Kung hindi pa, hingin mo kay Lord ang kaalaman. Hindi mo ba? Kaya makikita po natin, dito po nagkakatalo. Hindi kasi ito nakikita eh. Bagamat mental, pag nag-isip ka, andyan na eh. Emosyonal, nararamdaman din. Nag-isip ka, nakaramdam ka. Kung baga nasa sa iyo yung pwede mong kontrolin siya eh. Tama mo ba? Yung physical mo, pwede mo rin kontrolin kung nagtatakaw ka o ano man ang gagawin mo sa sarili mo. At yung financial mo, ikaw din naman kokontrol niya kung ano man yung flow na ibinibigay sa yung blessing ng Panginoon. Pero ito, kay Lord to. Ang gagawin mo lang dito ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tingnan natin sa ibinigay ng Panginoon sa plat ng Esdras, Kapitulo 7, talatang 10. Ulitin ko po, Esdras, Kapitulo 7, talatang 10. Itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang pag-aralan, isagawa at ituro sa Israel o ituro sa mga taga-suon ang mga tuntunin ng kautusan. Ulitin ko po, itinalaga ni Esdras, itinalaga ng sa leader, itinalaga ni Tatay Emong, itinalaga ni Nanay Hermie ang kanyang sarili upang pag-aralan, isagawa at ituro sa sukoon ang mga tuntunin ng kautusan. Tayo po sa madaling umukod at tayo po manalangin.
O dakilang Diyos, ang namin nasa langit, minsan pa, alam po namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, walang katulad, walang kapantay. Ikaw ang may kontrol na lahat ng bagay na nilikha mo dito sa daigdig. Lahat ng na-arise ng aming problem, magkaroon kami ng kaalaman about aming pinansyal, aming pisikal, aming emosyonal, ang aming mental, at lalo tigit ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy namin magampanan ang nararapat at naayon sa iyong kalooban na ito ay magbigay kaluguran sa iyo lamang. Hindi sa aming sarili, hindi sa aming kapwa, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya minsan pa sa pangalan ng Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu, mangyari ang iyong kalooban kung paano sa langit ay gayon din dito sa lupa, kung paano sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, manifest your presence, power, miracles, sa lugar na ito, Panginoon, at sa iyong mga anak. At sa mga kapatid namin wala, mangusap din po kayo sa kanila habang pinapahayag ang mensahe ng salita. Sama sila naroon, kayo po ang Diyos ng mga pangyarihan na magpapala sa kanila, mag-iingat sa kanila at magkakalob ng katagumpayan. Kaya minsan pa naman ang ginagawa at paminsala at tangka ng kaaway, pinawasak namin ito sa pangalan ng Diyos sa Kristo. At ang inimbitahan namin ay lahat ng blessing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Kakatuwa po si Esdras ay isang eskriba na napakagaling sa kautusan ng ating Panginoon. That time, ay talagang ang hari ay nalugod sa kanya. At talagang anuman ang kanyang kahilingan ay sinusunod ng hari. Why? Kasi alam ng hari na kay Esdras ang favor ng ating Panginoon. Yun lagi ang ating nasain, naisin sa ating buhay, na makuha natin ang favor ng Panginoon. Pagka sinabing favor, that is the power, hands of God. Yung kamay ng Panginoon ay sumasa iyo. Kaya nga nakalaya ang mga Israel, ginamit si Esdras na nakakaalam ng kautusan ng ating Panginoon. Maging ang hari that time ay napapasunod o napapalambot ang puso ng Panginoon through Esdras. Alam niyo po, nasulat ang Book of Esdras 450 BC to 400 BC. Ganun po katindi. At sa panahon natin ngayon, napag-aaralan natin na ang kaalaman ay napakahalaga sa buhay ng tao. May hirapan si Esdras na talagang banggitin sa hari yung mga nararapat na mangyari sa kanilang buhay bilang bihag ng mga anak ng Diyos o lingkod ng Diyos. Imagine, kung si Esdras ay nagtuturo that time sa mga Israel, gaano katigas ang mga ulo ng tao that time. Yung moral and spiritual ay bagsak. Kaya kailangan i-restore ito, yung kanilang moralidad at ang kanilang spiritual life. Kaya makikita po natin sa ating pag-aaralan, katulad ng ginawa ni Esdras, magawa din natin. Kaya huwag tayo magtaka, bakit ilan lang tayo. Unang-una, merong mga sequence o merong situation na talaga nangyayari, bakit tayo kakaunti. Hindi natin maialis siya. Kasi yung momentum ng ating gawain dito ay napuputol, nautol, o kung ano man ang nangyayari. Hindi natin sisisihin yung mga ganong sitwasyon, pero meron po talagang sitwasyon na nagkakaroon ng entry point ang kaaway para tayo po ay umunti at mawala po ang agad. Pero habang pinag-aaralan po natin ng salita ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos na tayo ay panagumpay. Katulad nitong ating pinag-aaralan, bihag sila pero napalaya. At muling lumago at dumami ang Israel na sumasamba, naglilingkod at nagmamahal sa ating Panginoon. Excited na po ba kayo na malaman nyo ang inyong pagyaman? Amen. Kasi ang kaalaman ay kayamanan. Kaya every time, sabi ng ating Tatay June, kahit ang mga primary 12 sa leaders, talagang patulog-tulog. Nagigising lang pagka nagsalita ang ating Tatay June, na talagang, sino ang nag-aral at nag-meditate ng topic ko nung nakaraan Sunday? Nang lahat. Wala pong makapagtaas ng kamay, walang sabing siya ay nag-review yung topic ni Tatay June. Kahit ako, napapahiya ako kay Lord dahil hindi ko maitaas talaga kamay ko, tinignan ko siya.
pero hindi talaga sapat. Kaya ang tanong niya, paano pa kayo magsa-cell group? Iyan ang i-share mo sa cell group. Ibig sabihin, in short, hindi ka prepared. Kaya napakahalaga ng kaalaman. Kaya maraming sa leader, sumesemple lang talaga sa pagiging sa leader nila. Unang-una, kulang sa kaalaman. Yan po ang true. Pwede namang hingin sa ating Panginoon at tayo po mismo ay magsumikap. Kaya huwag natin baliwalain yung ating pagtayo, lalo pagka MC ka, worship ka, o kung ano man yung iyong tungkulin na gagampanan, dapat talaga maghanda po tayo. Kasi baka meron tayong mga bisita na paratingin dito si Lord, hindi po tayo prepared. At palagay na sila ay ma-bless, baka hindi po. Tama po ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya huwag po natin baliwalain. Ikaw man ay taya sa prayer work, ikaw man ay taya sa prayer gathering, o maliit man yan, palalakihin ni Lord yan. Kaya nga, bago po nakatayo sa pag-preach ang abal lingkod na to, hindi po biro ang nagdaanan. Ang nakikita nyo na lang yung ngayon. Pero yung aking nangangatog, natatakot, at talagang ang pinagdaanan ko ay hindi biro. Hindi nyo po nakita yun. Kaya yung mga businessman na talagang umuunlad, hindi naman nila nakita na success agad sila. Hindi nila nakita pala na yung pinaghirapan nilang dinaanan. Pero yung nakita na lang nila, yung tagumpay nila. Pero yung ipinaprocess sila ng Panginoon sa business na yun, hindi natin alam. Kaya itong ating buhay, sabi po dito sa una na itinuturo, balikan po natin yung talata. Sa Ezra, chapter 7, verse 10, itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang pag-aralan, isagawa at ituro sa Israel ang mga tuntunin ng kautusan. Yung pangalan ni Esdras diyan, pangalan na po natin ang binabanggit ng Panginoon. Ilagay niyo po pangalan niyo po diyan. At sa Israel, ito na po JCLM Sokol Outreach po sa present po ang kinakausap ni Lord. Una, para po tayo ay umunlad financially, physically, emotionally, mentally, spiritually. Una, sabi doon, pag-aralan ang salita ng Diyos. Ayan po, marami po struggle po dyan. Tinitingnan ko po ang group chat ng primary 12, ng outreach coordinator, ng lalo JCLM Sokol leaders, ay talagang hindi ko alam kung i-rate ng 10, 1 to 10, ay maka 5 tayo or 8, hindi natin kaya ma-perfect ng 10. Pero pagka sinabing pag-aralan, napakahalaga po niya. Iyan ang isang napakalaking kayamanan ng isang tao kapag ka ikaw ay nais matuto. Maraming tao nag-aaral pero hindi abuti, kundi pasama. Maniwala po kayo. Meron mga tao expert mang-scam, mandaya, magnakaw. Para bang sila ay na-disciple ni Satan according to John 10:10 na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Ano sabi doon? Si Satan na parito lamang para mandaya, magnakaw, magwasa, at pumatay ng buhay ng tao. Ganun ang nangyayari. Kaya tayo ay tinuturuan ng Panginoon na pag-aralan ng kanyang salita. Why? Para sa ikabubuti po natin. Para sa ikaunlad po natin. Kung si Esdras, mula sa pagkakabihag, wala ng Esdras na lumabas. Hindi po magtutuloy-tuloy ang istorya ng Biblia going to book of Matthew. Tama po ba? Kaya makita po natin, kasama si Esdras na talagang specific, na talagang binanggit yung kanyang pangalan, na talagang si Esdras ay isang eskriba na nakakaalam ng kautusan ng Panginoon na ibinigay kay Moses. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Maraming tao ngayon, magtataka na lang. Parang kahapon natin yung bata, nagsasalita ng mali, sino nagturo? Tama po ba? Kasi hindi na, sabi nga tayo ang magbe-benefits nito, pero mas malayo yung ating pananaw. Yung ating next generation, meron tayong anak, magiging anak. Tama po ba?
Kaya lang, kung sa atin mapuputol ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang tanong, paano na sila? Kaya nga po tayo nagsa-cell group eh. Kaya po tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos ang ating cell group. Hindi lang para tayo ay mapabuti, kundi pati yung mga tao na abot doon sa cell group. Yan ang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya nga, ipinagdidiinan kay Joshua chapter 1 verse 8 pa lang. Ano sabi doon? Basahin mo ang aklat na iyon, dilidiliin mo araw at gabi. Para ano? Para guminhawa ka at magtagumpay. Kaya nga ang kaalaman ay kayamanan. Ang unang ginawa ni Esdras, pinag-aralan niya ang salita. Sabihin niyo po sa katabi niyo, maging seryoso ka na. Seryoso ka na. Ikaw na maging pinakamaaga na nagsasend ng yung journal. Oo ba? Eh, natutuwa po ako dun sa mga consistent na talagang nagsasend ng kanilang journal. Hindi lang para ika nga sa kanilang sarili, for the glory of God. Na talagang sila ay faithful, nagsasubmit sa ating pastor, lalo tigit kay Lord, na pag-aralan ng salita ng Diyos. Gustahin mo nga po katabi niyo, basta na ba pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Makailan mo na bang matapos sa Biblia? Diba? Eh kasi ang kaalaman, sabi ko nga po, pag nabasa natin ng paulit-ulit ang Book of Proverbs, hindi ka na madagaya ni Satan. Hindi ka naman pinanakawan. Mapagnakawan ka man lang, once na lang, hindi na twice, hindi thrice. Hindi na magpapaulit-ulit yung problem. Tama mo ba? Kasi alam mo nang i-cure, alam mo nang i-prevent yung mga mangyayari sa iyong buhay. Kaya napakahalaga po niya na pag-aralan ng salita ng Diyos. Nakakalungkot na yung mga bata ngayon ang pinag-aaralan ay yung mga kalokohan, hindi yung kabutihan. Eh kaya lang, kung walang mga katulad natin sa leader na magtuturo sa next generation, eh sino ang susunod na tatayo? Kaliwanagan o kadiliman? Yan lang ang tanong po dyan. Sa pamilya pa lang natin, makikita na po natin kung iyan ay nagagawa. Ako sinasabi ko sa mga anak ko, gawin nila o hindi, wala na akong pananagutan ngayon. Yung responsibility and accountability ko bilang ama, sinasabi ko sa kanila, anak, mag-journal kayo, mag-Bible reading kayo, mag-devotion kayo. Ngayon, yes, maobliga sila, pero bukas pag nalito ka na, hahanapin mo na naman ito sa ibang araw. O anak, nakakalimutan mo na naman mag-journal, mas gusto mo pang mag-cellphone, mag-laptop, manood ng TV. Wala pala kami TV. Nasira. Eh, talaga naman doon na lang nakatuto. Kung tayo ay talagang seryoso ng mga anak ng Diyos katulad ni Esdras, ituturo natin ang salita ng Diyos. Bakit? Alam naman natin mapapabuti ang kanilang buhay pagka binasa nila ang salita ng Diyos. Alam niyo ba na ayaw ni Satan na mabasa mo ang salita ng Panginoon? O ngayon lang po natin ayaw na ayaw. Why? Kasi malalaman mo yung kaparaanan ng Diyos sa lahat ng bagay na ikabubuti mo. Binablakan niya ng kaaway. Kaya nga kahit tayo ng mga nakaraan nating buhay, kung babalikan po natin yun, gusto mong basahin pero hindi mo mabasa. Gusto mong unawain pero hindi mo maunawaan. Pero nang may ginamit ang Diyos na tao para sa iyo, unti-unti, nagkakaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. Unti-unti naayos ang buhay mo. Tama po ba? Amen. Kasi nga napakahiwaga ng salita ng Diyos. Meron kapangyarihan at himala sa salita ng Diyos. Eh kung pag-aaralan, yung pandiwa o verb na pag-aaralan, eh ibinibigay sa atin ng Panginoon through Esdras ngayon. Eh ang pinaka-challenge, ikaw na ang ginagamit ng Panginoon ngayon para ibahagi ito. Tama po ba? Eh kaya lang, kung hindi ka nga nag-aaral, paano mo ibabahagi ito? Maaaring parang nagluto ka ng sinain, hindi ka marunong, ano kalalabasan? Ay, bahari ka kayo, di ba? Masarap po ba kainin? Parang hindi. Ganon din po sa ating sarili.
Maaaring may ilaw, may sunog, o kung ano man, baka panis pa. Nakakalungkot naman. Si Lord, tandaan po natin, gusto tayong palusugin, pagyamanin. Kaya lang, kung hindi natin yan gagawin, mahihirapan po tayo. Mahihirapan po tayo. Kaya lang dumadali ang lahat ng bagay, pinag-aralan, nagkaroon ng kaalaman, at naging kayamanan. Tama po ba? Alam mo po, na-inspire ko pag umaamin po kayo. Kahit di ilan kayo para sa ating to. Tama po ba? Pag-aralan. Paano po natin pag-aralan? Una, sabi doon, ay by reading. Sabi nung iba, Brother Baby, wala po na mata. Tama. Ang tanong, saan lumabuya? Buti kung sa salita ng Panginoon, okay lang. Pero kung sa ibang bagay lumabuya, nakakahiya kayo. Tama po ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po ang nakakarinig po nito. By reading. May dalawa tayong mata na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi nakakahiya kay Lord na lumabuyan dahil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Di po ba? Wala tayong kakatwiran, Lord, bulag po ako. Hindi yan. Hindi ka naman bulag eh. Ang mahirap, kung talagang bulag ka, meron kang reason na talaga, Lord. Hindi ka naman ligtas. Pangalawa, by listening. Pipi ka man, bulag ka man, meron ka pa rin tenga na ibinigay ang Diyos. Unless nabingi ka dahil sa pag-inom ng mga gamot. Di mo ba? Yung mother ko talaga kaya lang nabingi yun. Sa sobrang daming gamot na synthetic drugs talagang ininom. Ano ba naman ang ginagamot? High blood na hindi magamot. Ano pa? Mga maraming sakit na hindi man na malaman. Sinod lang naman ang kagalingan. Natatawa tayo, ano mo? Baka pati tayo may karamdaman na dapat ang sagot lang at kagalingan lang ay basahin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba ng salita ng Diyos ay parang capsule na nagpapalusog at nagpapagaling? Kaya kung makikita lang natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, basic na dapat natin ginagawa, pag-aralan. At ibinigay naman ng Panginoon, dala-dalawa yan, by reading, may dalawa tayong mata. By listening, may dalawa tayong tenga. Na kung saan, ito ang pinaka-ugat para ang tao ay matuto. Ulitin ko po, ito ang pinaka-ugat para ang tao ay matuto. Once na nakakita, natututo siya. Once nakapakinig siya, natututo siya. Kung ano man ang nakita, kung ano man ang narinig, iyon ang na-acquire mong knowledge. Ang iyong kaalaman. Kaya nga, pag nakita mo kalokohan, ano matutunan? Kalokohan. Pagkabutihan ang nakita mo, ang matutunan mo ay? Kabutihan. Kaya nga, napakahalaga na tayo po ay nakakaalam ng salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon, dadaling ka sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Lahat ay para sa ikabubuti ng tao. Kaya lang, si Satan, inuulit ko po, nandyan para hadlang ang tao. Magtatry ka pala magbasa ng salita ng Diyos, marami ng hadlang na ilalagay sa iyong harapan. Bible o labahin? Yun eh. Bible o lulutuin? Tama mo ba? Bible o trabaho? Talaga namang hindi po kayo matatanto o lilituhin kayo ng kaaway kung alin ang mahalaga. Sa mundo ngayon, yung mahalaga, yun ang hindi mahalaga. At yung walang halaga, yun ang pinapahalagahan. Nakuha niyo po ba? Ganun katuso ang kaaway. Tuso siya, pero ang katalinuhan nasa Panginoon. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos, talagang pinatatalino ng Panginoon. Amen. Sir po ba kayo sa una? Amen. Alam niyo po, financially, physically, emotionally, mentally, and spiritually. Once na pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, once na pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, yayaman ka. Amen. Ulitin ko po, yayaman ka. Kasi ang tunay na kayamanan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Wala na. Napag-aralan ko na po yan. Ang salita ng Diyos ay hindi maikukumpara sa mamahaling diamante,
ginto, pera, o ano man, everything na akala ng tao ay mahalaga. Pero ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ay salita ng Panginoon. Pero nakakalungkot, marami ang tumatanggi sa salita ng Diyos. At sabi nga ni Tatay Emo Angina, lumilimbag pa ang ibang bansa ng mga kalukuhan nilang mga libro. Libro nilang tawag doon, hindi na Biblia. Pag sinabing Biblia, salita ng Diyos yan na talagang pakinabang. Ano daw una natin gagawin? Pag-aralan. Huwag nating baliwalain. Kaya nga si Brother Benji nagsisikap po na talagang everyday. Kahit nabasa ko na in how many times, almost 20 times ko nang nabasa ang Biblia, pero parang uhaw na uhaw pa rin ako. Gutom na gutom pa rin ako sa salita ng Diyos. Dapat ganun po yung ating nararamdaman. Hindi burden, nung una. Pwede parang tingin ko pahira, parusa. Tama mo ba? Ando pa rin po ba kayo? Parusa pa rin po ba? Hindi na. Very good. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Alam mo po, napakabuti ng Panginoon dahil napag-aaralan natin na lahat ng problema natin pataas ay kulang tayo sa kaalaman. Ulitin ko po, kulang tayo sa kaalaman. Aminin natin at hindi. Sa financial na lang pagka hindi ka marunong talaga yan. Hindi ka man bulagsak, hindi ka man magastos, o ano man ang tawag yan, hindi mo pa rin alam. Kahit pa kuripot ka, isang araw, wala rin yung lahat. Kahit pa nag-iipon ka, pag hindi ka marunong, wala din kulang. Kapag kulang ka sa kanan. Kahit nga sa physical, lahat ng aspeto ng ating buhay. Ikalawa, sabi po doon na ginawa ni Esdras, isagawa ang salita ng Diyos. Siyempre, napag-aralan mo, nasa sayo na yung isip, nasa yung damdamin, nasa yung pagkatao, pero kung hindi mo igagalaw, hindi mo igagawa, ang salita ng Diyos ay baliwala. Tama po ba? Ang salita ng Diyos ay baliwala para sa iyong buhay. Faith without action is death. Kaya yun ang gano'n ang saloobin ng salita ng ating Panginoon. At makikita natin, you cannot please God without faith. Kaya nga, mabibigyan lang natin ng kaluluran ng Diyos pagka ating isinasagawa. Ibig sabihin, you have faith. Na kung saan, hindi ka lang nag-aral, hindi mo lang natutunan, kundi iyong isinasagawa. Kaya nga lahat ng natutunan ng bata, inia-apply niya ito, tama man o mali. Why? Kasi natutunan niya. Wala namang tao na natutunan niya ay tinulugan niya na lang. Pinaliwala niya. Kaya nga maraming bata ngayon, marunong lahat sila. Kung saan sila humuhugot ng kaalaman about sa gadget nila. Kasi ang trend nila, nakadesign na sila sa gadget talaga. Kaya yung mga magulang na hindi makakasabay, mamumroblema. Tama ko ba? Yung magulang na hindi makakasabay sa kanilang mga anak, mamumroblema. Yung po ang nakakalungkot. Kaya, ngayon pong araw po na to, nais ng Diyos, ikalawa, isagawa natin ang salita ng Diyos. Tama po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, isagawa mo na. Kaya marami nalulungkot na magulang tinuruan na maghugas ng pinggan, pero wala, ayaw pa rin isagawa. Tama mo ba? Tinuruan mo na ng mga bagay na ikabubuti nila, ayaw pa rin nila isagawa. Why? Kasi inuulit-ulit ko po sa inyo, kailangan pa rin nila ng gabay ang kanilang magulang. Paano nila isasagawa? Dapat makita sa atin una by an example. Tayo po mismo ang gumagawa. Kaya nga tayo mga cell leader, nag-example tayo sa kanila na ganito ang pagsaselfie, na ganito ang para kung sila man ay dumating sa pagiging magulang, alam nila. Tama po ba? Kaya nga kawawa yung mga anak na parang ayaw nilang sundan yung kanilang natututunan sa kanilang mga magulang. Hindi nila maisasagawa. Ang word na nabibitawan ko sa mga anak ko, mahihirapan kayo pag hindi nyo pinractice yung itinuturo mo sa inyo. Tama po ba? Kasi ikaw ang magiging mabuting halimbawa, sabi ko nga, yung ating next generation na tinitingnan dyan ang Panginoon. Baka isang araw, pag hindi ka na
naging mabuting halimbawa sa cellphone, sino pa ang susunod na next generation sa iyo? Next generation ni Kathleen, ni Anime, ni Mary Ann, Mr. April, Mr. Rosalie, ni Hermie, ni Brother Gary, ni Tate Emo. Lalo na kung wala pa tayong sineselfon pa. Sino pa ang next generation? Kaya itinuturo po sa atin ng Panginoon niya, katulad ni Esdras, ginawa niya ito, hindi para sa kanyang buhay lang. Yung next generation ng Israel na pasemplang-semplang, pabagsak-bagsak, at talagang patali-talikod sa Panginoon, ay kailangan matuto. Tama po ba? Kaya, huwag tayo magtaka, bakit ilan pa lang po tayo dito. Baka tayo ay tinuturuan pa ng Panginoon para maging mabuting halimbawa. At ikalawa, sabi dyan, by an application. Tayo po ang mag-a-apply ng lahat ng ating mga natutunan. Para maisagawa po natin, ay talagang hindi lang tayo maging mabuting halimbawa, tayo mismo ang pinaka-executioner ng ating mga natutunan. At mas madaling matuto ang tao pag may nakikita. Meron silang ginagaya, meron silang tinutularan. Kaya nga, by an example, by an application, para tayong sine na pinapanood nila. Tayo yung salita ng Diyos na buhay na kumikilos sa kanilang harapan. Makita niyo po ba? Yung sa pag-aralan natin ng salita ng Diyos, ang resulta po nun, yung transformation po natin. Nababago po ang ating buhay, kaya natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Nakalimutan ko, inihahabol ko po sa inyo. Ang resulta po nun, yung ating pagbabago. Walang pagbabago ang buhay kung hindi niya pinag-aralan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Totoo po yun. At itong pangalawa, ay yung ating maturity ang magiging resulta po yun. The more na ikaw ay ginagamit ng Panginoon at sumusunod sa kalooban ng Diyos, na nagiging mabuting halimbawa ka at ini-apply mo ang salita ng Diyos na yung natutunan, nagmamature ka. Ay meron nga nagmamature physical pero spiritual, baby pa rin. Nakakalungkot. Sana ay talagang nagle-level up, halos sabay, physically and spiritually. Kasi ang buhay naman natin, physical at spiritual. Dalawa ang klase ng buhay ng tao. At ang physical ay may iwan dito sa lupa, at yung spiritual ay panlangit, babalik sa Panginoon. Pero ang pinaka laman po ng physical at ng ating spiritual ay yung ating kaluluwa. Kung sa Toblerone, may balat, may foil, tama po ba? May level, may foil, bago yung pinaka-chocolate talaga. Yung chocolate, yung kaluluwa po natin yan. Yun ang mahalaga. At naglalaway si Satan sa mga kaluluwa na talagang dalhin doon sa piling niya sa impyerno. At ang Panginoon naman ay nagnanais na talagang through sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay matuto siya na siya ay merong kaligtasan. Na siya ay makaka-experience ng pagliligtas ng Panginoon, ng pag-ibig ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos. Nakuha niyo po ba? At napakabuti ng Panginoon, pagka tayo po ay umaksyon na katulad ni Esdras, hindi na po ako magtataka, doon pa lang tayo lalago. Doon pa lang tayo yayaman. Ayaw naman at sa gusto nyo. Doon kayo palalaguin ng Panginoon. Financially, physically, emotionally, mentally, spiritually. Doon pa lang kayo. Tayo lang. Kasama pala ako. Baka kayo lang eh. Kasama ako. Tayo lalago. Nakuha niyo mo ba? Pagka tinignan niyo po si Brother Benji, ano po tingin niyo? Hindi tayo doon. Malago na po ba o hindi ba? Hindi ba? Nawa, si Brother Benji ay gamitin para sa ikalalago nyo rin po. Ikamamature nyo. Ang tanong pala, matured na ba si Brother Benji o hindi? O baka naman ako nag-iiyak mo rito, di ba? Ang mga baby kasi, yung mga alagain pa, get, aw lang yun eh. Tama ba? Pero yung mga matured na, sila na yung giver. Hindi na sila nagtatanong, saan mo dadalhin niyang tithes and offering na yan? Hindi na, matured na eh. Bakit ba tayo matin pa ng mga conference na yan? Hindi ka na magtatanong, alam mo na na ikalalag mo yun.
nagpe-mentoring? Bakit ba tayo nagpe-prayer work? Bakit ba tayo nagpa-Bible reading? Lahat ng yun, sasagutin ng Panginoon na ikaw ay lalago at magmamature. Hindi ka lang babaguhin ng Panginoon, ha? Pag pinag-aralan mo sa salita ng Diyos, ang resulta talaga noon, matatransform ang buhay mo. At pag naman isinagawa mo, magmamature ka. Eh sa pangatlo, hindi ako nagkamadali, ha? Pangatlo na po tayo. Sabi mo doon, ituro ang salita ng Diyos. Eh, ikaw na ang aakalaga niyan. Kaya lang, sabi ko nga, kung hindi ka pa enough, at talagang kaya mong gampanan ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos, ako, hindi ako nagmamalaki, hindi ako nagmamataas. Ako papuntahin niyo po, sa si Tatay Emo. Saan man ako papuntahin ni Lord, kahit wala akong dalang notes. Kaya ko na pong tumayo para ituro ang salita ng Diyos. Hindi man perfect, pero at least, kaya mo nang ituro ang salita ng Diyos. Pagka dumating po ang mga leaders ng JCLM Sokol Outreach, na talagang hindi ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo na isinagawa, itinuturo mo na, imposible na hindi tayo lumago dito. Nagtuturo na nga tayo ang tanong, very powerful ba ang ating pagtuturo sa kanila? Very influential ba ang ating pagtuturo sa kanila? Malalaman lang natin yon, yung mga tanong na yon, kapag may naaakay ka na sa Panginoon. Ulitin ko po, magiging powerful and influential ang itinuturo mo sa kanila, sa cell group natin, kung naaakay mo nila sa ating Panginoon. Anong evidence? Nababago ang kanilang buhay, nagmamature sila, at sila din, balang araw, ang next generation mo, nagagawa ng pagtuturo ng salita ng Diyos. E kung tayo ay nangangatog pa, nanginginig pa rin, at wala pa talaga tayo, ika nga, enough na parang hindi tayo kontento, hindi tayo satisfied na talagang meron pa tayong mga butas na pinapasok si Satan, may entry point pa, na meron pa tayong mga mali at kasalanan ginagawa, hindi pa tayo nababago mo, mahihirapan po tayo sa next level. Tayo magsasagawa ng salita. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kasi pagka ikaw ay magsasagawa ng salita ng Diyos, ang audience natin si Lord at si Satan. Third party na lang ang mga tao. Nakuha niyo po ba? Andiyan si Lord, una, pangalawa si Satan, pangatlo, yung mga tao sa paligid po natin. Nakuha niyo po ba? Eh kung hindi naman na talaga natin alam, hindi natin pinag-aralan, eh hindi mo pa isinasagawa. At kung isasagawa mo na, may bumubulong sa'yo, hindi ka naman dapat yan. Di mo ba? Eh, ang hirap kaya tumayo. Ang hirap magturo ng cell group. Pagka hindi ka pa talaga equipped doon sa cell group. Kaya nga marami ako nakitang cell leader. Hindi lang nangangayaw nagkakandawa lang. Wah, hindi nila kayang gampanan. Oo ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya ang mga taga-JCLM sa Sokol Outreach, lalo kung siya leader ka, yan ang sikreto. Hindi na sikreto ay pinaalam na sa atin ng Panginoon. Through Esdras, ginamit siya ng Panginoon. Alam niyo po, paano yan? Una, as a guide. I-guide natin sila. Kung walang Esdras, baka kaliwat kanan ang pinupuntahan ng mga Israel. Hindi diretso daan. Walang guide, maliligaw. Kaya makikita natin, pamali-mali ang ginagawa ng tao kasi walang guide. Walang tagapagturo. Eh kung may ginagamit ng Diyos na tagapagturo, tulad po natin mga cell leader, eh madadala po natin sila sa tuwid na daan ng Panginoon. Hindi sa kasalanan, hindi sa kung ano bagay, kundi makikita natin sila na sumusunod din sa kalooban ng Panginoon. Eh hindi na sila magre-reason ng parang baby na Tatay Emo, hindi po kami makakadali kasi ganito, kasi ganyan. Ang tao, kahit pa si Pastor John, ang good example ko dyan, sabi ko, kahit ako ay may lagnat, sinisigap ko makagawa at makagalaw
sa kalooban ng Panginoon. At pag nakaganap na siya, ano nangyayari? Nagbi-miracle, gumagaling siya. Amen. Sakit ng ulo, sakit ng tiyan, kahit anong pang klase, kahit pa LBM yan. Nasa Panginoon ang kagalingan. Amen mo ba? Eh kaya lang, kung hindi po nga natin nakikita at kailangan pa natin ang guide. Eh sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord as a guide. Talagang nag-anoint si Lord. Inilalabas na ang pagiging guide mo. Amen. Pangalawa, sabi doon, as a mentor. Tama mo ba? Yan ang mga gawain ng cell leader eh. Akala lang natin ang pagiging cell leader natin ay basta-basta lang. Hindi po. That is a highest calling. Bagamat meron pa tayong pastor, bishop, o the same lang yan. Once na ikaw ay naging cell leader, pastor at pastora ka na. Maniwala po kayo sa akin. Kaya nga tumatayo po ako kahit hindi pa po ako pastor o kahit na ako mag-cell leader pala. Tinignan ko na sarili ko na ako ay lingkod ng Panginoon. Bakit? Yun ang ginagampanan natin eh. Hindi ko mo ikaw ay nakaposisyon na doon. Eh kung loobin ng Panginoon, bakit hindi? Pero kung hanggang dyan ka lang, eh bakit naman natin yung pipili? Si Lord ang nakakaalam. Si Lord ang nakakaalam ng best ko yan. As a mentor. As a guide, as a mentor. Sama natin yan as a teacher, dahil yun nga ang pinakalan yan. Ako dito Book of Ephesians. Si Lord nagpadala ng guro, ng apostol, ng evangelist, pero lahat yun ay talagang para sa ikabubuti ng gawain ng Panginoon. Tama po ba? Kaya lahat po tayo ay tinransform ng Panginoon, binago ng Diyos, may testimony po tayo dyan, at minamature tayo ng Panginoon para magawa natin ang kalooban ng Diyos. At hindi natin sasarilinin. Tama po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong sarilinin. Ituro mo. Ang tawag sa iyo ngayon, guide at mentor. Kaya nga ang doktor na maalam sa pagpapagaling o panggagamot na lang. Panggagamot, hindi ko papagaling. Si Lord nagpapagaling eh. Panggagamot, pinag-aralan po nila yan. Tama po ba? At yung kaso about law o pagiging abogado, pinag-aralan po nila yan para manalo sa kaso. Ganon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ang gagamitin ni Lord para i-guide, i-mentor yung mga anak ng Diyos na ililigtas ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. At nakikita po natin, ang pinaka-resulta po niyan ay talaga you are enough leader to produce another leader. Nandiyan pa po ba kayo? Eh, how can you produce leader kung ikaw mismo hindi mo tinitignan ang sarili mong leader? Tama po ba? Makakapag-produce lang ang leader pagka ang pananaw at isipan niya at damdamin niya sa kanyang pagkataong leadership. Kaya nga, ang JCLM Sokol Outreach, sinanong ako ni Nakaris, ano ba ilalagay natin pangalan ng ating group? Pumitik agad sa aking isipan, ay binigay ng Panginoon, JCLM Sokol, Leader of Leaders. Ay ibig sabihin, dito ay magpapadala ang Diyos ng maraming leaders. Andiyan pa po ba kayo? Kaya yan pong ibigay sa atin ng Panginoon, iilan man tayo, alam ko, pararamihin po tayo ng Panginoon. Yan po yung aking niliwal salita ng ating Panginoon na nakakaingaras. At sa konklusyon po natin, sa Esdras chapter 7 verse 6, pabalik po yan eh, ni-reverse yung kwento eh. Sabi dyan, si Esdras ay isang eskribang may malawak na kaalaman sa kautusan ni Moses. Saan daw? Sa kautusan ni Moses. Kung ang kautusan na ibinigay ng Diyos ay mula Genesis to Book of Deuteronomy, Pentateuch po yan eh. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, o yung bilang. Kung yun ang aking pagkakatanda, yung unang 5 libro sa Biblia, nabasa po lahat ni Esdras po yan. In how many times kung binalik-balikan po niya yan para maging dalubhasa po siya dyan. So pag sinabing malawak, expert na po siya dyan. May malawak na kaalaman. Kaya nga, hindi na siya ignorant, kundi siya ay maalam na sa salita ng Panginoon. Eh, 5 books pa lang po yan. Eh, tayo ilan? Ilang books ang Biblia? Trivia lang.
Ilang books? Oh, very good si Tatay Emo, hindi lang malakas. 66 books po meron. 39 sa Old Testament, kung hindi ako nagkakamali, at 27 sa New Testament. Kaya, ibig sabihin, si Esdras po ay talagang binigyan ng panahon at oras ang salita ng Panginoon para pag-aralan. E tayo, ilang minuto? 5 minutes. O kung ilang minutes. Pero siya, makikita natin, sabi diyan, si Esdras ay isang escriba, may malawak na kaalaman sa utusan ni Moses. Baguhin natin. Si Tatay Emo ay isang taga-Jerusalem Sokol Outreach na may malawak na kaalaman sa kautusan ng Diyos. Tama po ba? Yan po yan na ibinigay ni Yahweh. Ibig sabihin, talagang galing kay Lord yung salita. Nakatalayan na ibinigay ni Yahweh. At sumunod, sabi doon, lahat ng hilingin niya ay ibinibigay ng hari. Wow! Gusto niyo po ba noon? Amen. Eh, pagka naman tayo ay nakakaalam na, eh, kaya na natin piling kay Lord ng malalaking bagay. Lord, sabi mo, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, kaya mo itong palain. Higit pa sa aking pangailangan upang may magamit ako sa pagkakawang gawa. Eh Lord, tinan mo naman ang kalalagayan ko ngayon. Ako'y www.com. Alam niyo po ba yun? Ako'y walang-wala ngayon. Pagka kayo ay tinanong ng tao na meron kausap nyo na kayo ay meron na wala, sabihin nyo, pasensya na, ako'y www.com ngayon. Ano yun? Wala ka. Unawain mo na. Para social lang po. Socialin natin. Lahat ng hilingin niya ay ibinigay ng hari. You can touch the heart of God. Eh, si Esdras ka, hari, literally, hari, ang kanyang kausap, natatouch ang puso. Why? Kasi, salita ng Diyos ang kanyang ginagamit kapag sinabi niya sa hari. Alam niyo, hari, Arteheras ba yun? Arteheras. Basta yun ang tulog yan. Arterses, yan. Ayan, alam niyo. Ay sabi niya, alam niyo po ba na kinausap ako ni Lord na palayain niyo na po kami ang inyong mga buhay. Ano gagawin ng hari? Abay, salita ng Diyos ang ginagamit ni Esdras, imposibleng hindi siya i-touch ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya lahat ng inyong ihilingin, pagka maalam po kayo sa salita ng Diyos, lagyan niyo ng salita ng Panginoon. Huwag lang salita natin. Tama mo ba? Kaya nga ayaw na paulit-ulit ng Panginoon ng salita na minimorya lang. Kaya kahit advice ko lang, pagka kayo po ay ma-assign sa prayer gathering, huwag niyo na sundan yung pattern. Nakuha niyo po ba ako? Mapuputo lang kayo, may interrupt lang kayo. Mas maganda pa yung talagang bukal sa puso nyo na kausapin nyo ang Diyos. Pattern lang po yan. Every time na meron tayo sinusundan, ulitin ko po, pattern lang po yan. At ang word of Acts na adoration, confession, thanksgiving, supplication, pattern lang po yan. According to Matthew chapter 6, na itinuro na ating Panginoon sa Kristo. Ama namin nasa langit ka, sa baynawa ang pangalan mo. Pattern lang po yun. Nakuha niyo po ba? Sabi diyan, pagkat siya pinapatnubayan niya, ang lahat na nakakaalam ng salita ng Diyos, sasayo ang Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya nga, pagka po tayo ay gaganap na sa gawain ng Panginoon, ando na ang pagsama ng Diyos. Why? Kasi alam ni Lord, nagbasa ka ng salita ng Panginoon. Alam mo, ang gagamitin mong sandata. That is a powerful weapon, ang Word of God. Para siyang may hawak ang espada na magkabila ay talim. Hawa niyo po ba? Para tayo ng-aral ng Bible, tingin mo ba? Magkabila ay talim. Na kapag ginamit mo yan, anumang kasalanan, kasamaan, at tinapyas mo ng salita ng Diyos, tagos yun hanggang sa kaso-kaso ang mga buto, mga bulalo. Ibig sabihin, sa pinagwalayan ng espiritu at kaluluwa, abot ang salita ng Diyos. Hindi lang sa pisikal. Kaya nga nagkakaroon ng transformation ng tao pag may napapakinggan.
Sa bawat nagpapakinggan ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. At doon nagkakaroon ng pagbabago. Kaya nga nung makarinig siya na sabihin mahal siya ng Diyos, doon pa lang, nang tumanim ito sa puso niya, dumadaloy naman ngayon ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. At natuto siya umabot ng mga taong hindi kaibig-ibig, ito man ay asawa, anak, kamag-anak, o kung sino pa man, hindi mo na siya aawayin kundi siya ay iyong mamahalin. Nakukuhan mo ba? Amen. Kaya nga, kung ito lang ay magkakatawang tao sa atin, hindi lang natin pinag-aralan, isinagawa natin, at nais pa natin itulong, nakita natin ang nangyari sa buhay ni Esther. Una, nagsasakripisyo ba? Talaga naman, bago mo makuha yung malawak na kaalaman, that is a wealth na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Kahit si Satan, hindi kayang nakawin ng salita ng Diyos sa puso at isipan. Pag nasa sa iyo, dahil ito ang tunay na kayaman. At nakikita natin, pag sumaiyo ang kaalaman ng Panginoon na ibinigay niya kay Moses, at nakita naman natin ang ating Panginoong Kristo na ating sinusundan, lahat ng kahilingan natin sa Panginoon, pag-ayon sa salita ng Diyos, pag-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi siya magdadalawang isip ng pagkaloob sa atin ang ating kahilingan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya, pagkat siya'y pinapatnubayan niya. Hindi tayo papatnubayan ng Panginoon kung hindi natin alam ang daan na ating patutungan. At ang pinaka-instrument natin para dumaan tayo sa blessing ng Panginoon ay ang salita ng Diyos. Maraming simbolo ang salita ng Diyos. Iyan ay pwedeng mapa na kung saan mapa ng kayamanan na sa dulo ng iyong buhay, andoon ang kayamanan. Ama po ba? Kaya lang, minsan nakakalungkot po talaga, hindi mapagsikapan na talagang pag-aralan ang salita ng Diyos. Ipinagdidiinan ng Panginoon niya sa atin bilang mga selibero. Kung tayo ay gagamitin ni Lord, tayo po mismo muna ang sold out sa salita ng Diyos. Bago tayo magbahagi nito, alam natin na wala tayong duda, wala tayong takot, kundi meron tayong pagtitiwala, pag-asa, pananampalataya sa Panginoon, na ito ay hindi babalik sa Diyos na wala kapakinabangan.